isama rin na natin ang mga senyalis ng mga BOB or OTAN GA. Number 1, magagalitin. Na-overpower sila ng galit, di nila kayang dalhin ang kanilang emosyon. Number 2, ma-pride, resistant sila sa mga sinasabi mo. Number 3, makasarili. Iniisip nilang sila lamang ang tama. Baliwala sa kanya ang opinyon o sasabihin ng iba. Kapos sa respeto na may halong kayabangan na. Number 4, madaling mamanipula o madaling mapaniwala sa mga bali-balita o kaya sa mga sabi-sabi at pinapanindigan nila minsan yun. Number 5, insecure at may inggitin din. Number 6, naninira ng kapwa. Yung paninirang sila ang lalabas na righteous o matawid para gumanda ang imahe nila. Number 7, matampuhin. Alam nyo ba guys, kapag matampuhin ka, maraming nawawalang blessing sa iyo. Number 8, hirap magpatawad. Number 9, kontrabida. Kontrabida ng walang basihan, basta inuugali na yung pagiging kontrabida sa buhay na may masabi lang. Kabayani, nasa inyo ang pagpapasya kung babawasan mo ang oras mo sa kanila. Tangkap mo na sa iyong puso ang karakter o ugali niya. Ibig sabihin, mature ka na at yun ang pinaka-mainam. Guys, hindi ibig sabihin na pagmamahal mo sa isang tao, iniibig mo yung kapwa mo ay may pagnanasa ka na. Iba yon. Ilugar naman natin. Ibang klase kasi ang pagmamahal. Ang pagmamahal sa magulang, sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa kaibigan, at sa ibang tao. Sa kabilang banda, lalabas namang immature kung susumpain natin sila at tuluyan ng hindi kakausapin. Pero may ganyan na, natapos na lang kang kontrata, ay di na sila nagpansinan, nakauwi ka na lang ng Pilipinas ay hindi mo pa rin kinibo yung nakagalit mo. Alalahanin natin to, ang main goal mo sa pag-abroad ay kumita, maghanap buhay. Kaya wag niyong pipersonalin ang bagay na ito, lalong-lalo na kung nasa ibang bansa kayo. Dahil kung isa lang ang community nyo, malamang kayo pa rin ang magpangita at kayo pa rin ang magkapanalubong. Guys, kung may natutunan kayo sa aking vlog, paki-comment nyo naman kung nasaan kayong lugar, kung nasa ibang bansa kayo o dito kayo sa Pilipinas. God bless you and see you.